Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses nasangkot sa insidente ng pambubuli ang isang estudyante na nasa isang viral video. Sa isang video, pinapili ng isang estudyante kung mabugbog o mawalan ng dignidad ang mas matangkad na mag-aaral sa loob ng CR. Kung mawalan ng dignidad ang kanyang pipiliin, paluluhurin daw siya at pahahalikin sa sapatos at maselang bahagi ng katawan. Dahil hindi tumugon ang mas matangkad na estudyante, natigil lang ang pananakit nang magdugo ang kanyang ilong. Ang mga estudyanteng yan, mga taga-Ateneo Junior High School. Isa pang video ang kumalat kung saan nakipag one-on-one siya sa isa pang bata na natigil lang nang lumuhod ito sa harapan niya. May kumalat ding video kung saan may pinaluhod din siyang bata at pilit na pinasabing bobo ako saka pinapahalikan ang kanyang sapatos. Ang ganitong insidente nakarating na raw sa mismong presidente ng Ateneo de Manila University. Iniimbestigahan na raw ng Ateneo ang insidente para makagawa ng kaukulang aksyon. Pero pakiusap ng Ateneo, huwag na sanang i-share sa social media ang video. Hindi raw nila kinukonsinti ang anumang uri ng karahasan at hindi mangingimi ang Ateneo na i-dismiss o i-expel ang sinumang masasangkot sa mga kaso ng grave misconduct. Gayunman, hindi na napigilan ng pagkalat ng video at bumuhos na rin ang iba't ibang reaksyon sa social media. Nakarating naman sa Philippine Taekwondo Association ang impormasyong taekwondo practitioner ang nangbubuli sa video. Sa isang pahayag, sinabi nilang kinukondena nila ang anumang uri ng pananakit, pambubuli at karahasan, mga katangiang malayo sa isang taekwondo practitioner. Muli namang pinaalala ng Department of Education sa mga eskwelahan na ipatupad ang anti-bullying policy sa kanilang mga institusyon. Base kasi sa DepEd Order No. 40 o ang DepEd Child Protection Policy, zero tolerance ang dapat ipatupad laban sa anumang karahasan laban sa mga bata. Dapat magkaroon din ng Child Protection Committee sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan. Base naman sa Order 55 ng Departamento, dapat ding magkaroon ng intervention strategies ang mga eskwelahan gaya ng counseling, life skills training at iba pang aktibidad na makatutulong hindi lang sa mga biktima ng bullying kundi sa mismong bully at iba pang sangkot dito. Leigh Alves, GMA News.